Nagsimula ang kwento kay Thors na nasisikatan ng araw habang nasa malawak na kapatagan, kung saan sinalubong siya mula sa malayo ng kanyang asawang si Helga habang karga ang kanilang anak na si Ilva. Nang lumakad si Thors para salubungin siya, napagtanto niyang napapaligiran siya ng mga bangkay at nananaginip lamang siya ng gising. Sinigawan siya ng kasamahan niya na si Thorkel upang maibalik ang kanyang pokus sa laban. Mabilis na pinabagsak ni na Thors at Thorkel ang mga kaaway na umakyat sa kanilang barko. Tinanong ni Thorkel si Thors kung ayos lang siya dahil parang lutang siya, at agad namang humingi ng paumanhin si Thors sa kanyang pagkalutang. Mabilis silang sumangga sa sunod-sunod na mga palaso at napansin ni Thor na hindi kakayanin ng kanilang puwersa na pigilan ang ikalawang bugso ng atake ng mga kalaban dahil hindi maganda ang formation nila, dahil dito ay gumawa ng plano si Thor para malutas ito. Madaling pinuksan ni Thors ang grupo ng mga sundalo at nakita niya ang kanyang biktima na humihingi ng tawad sa kanyang mahal sa buhay dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil wala sa pokus, tinamaan si Thor sa kanang balikat ng isang palaso at mas marami pang kaaway ang umakyat sa barko para umatake. Isang kaaway ang nagpatalsik ng espada mula sa kanyang kamay, ngunit tumalon si Thor kasama ang kalaban papunta sa dagat. Iniwan ni Thor ang kalaban sa lumangoy palayo sa labanan patungo sa lupa. Habang pagod, pinilit niya lumakad palayo sa labanan at hindi na bumalik sa barko. Makalipas ang ilang taon, sa Iceland ang batang anak ni Thor na si Thorfinn ay sumalok ng tubig at dinala ito pauwi sa kanilang nayon. Pagkatapos itabi ang tubig, inutusan siya ng kanyang ating si Ilva na pakainin ang kanilang mga alagang tupa at gatasan naman ang kanilang mga baka. Habang bitbit niya ang isang balde ng gatas, nakakita si Thorfinn ng isang ibong lumilipad sabay tumingin sa malawak na karagatan at parang naisip niya na masarap maglakbay. Nang gabing yun, nagtipon si Leif Erikson at ang ibang mga bata sa nayon sa bahay ni Thor upang makinig sa mga kwento ni Leif tungkol sa kanyang mga paglalakbay. Nagkwento si Leif tungkol sa Vinland. Sa kwento nito, inilarawan niya ang bagong lupain bilang isang bagong mundo kung saan tumutubo ang mga prutas at saganang kapatagan. Dahil dito ay labis na namamangha si Thorfinn. Ipinakita ni Leif sa kanila ang isang sombrero na gawa sa balahibo na natanggap niya bilang regalo mula sa mga katutubo. Kasabay nito, bumalik si Thor sa bahay mula sa bagyo ng nyebe at nagtanong kung bakit gising pa ang mga bata. Sinabi ni Helga sa kanya na gusto nilang marinig nila ang mga kwento ni Leif. Isa sa mga bata ang kumwestiyon sa kwento ni Leif dahil naniniwala ito sa alamat ng serpiente na kinakain ng sinumang barko na maglakas loob na maglayag pa kanluran. Pero sinabi ni Leif na malakas kasi siya kaya nakaligtas siya. Pero hindi kumbinsido ang mga bata at sinabing baka for the takbo lang siya sa labanan sa Baytawa. Ngunit sinabi ni Thors na sapat na ang mga kwento para sa araw na iyon at sinabihan si Ari na ihatid ang mga bata pa uwi. Nang makaalis na ang mga bata, nag-usap sina Leif at Thors tungkol sa sobrang lamig ng panahon sa Greenland na naging sanhi ng pagkamatay ng ilang tao dahil sa lamig. Maya-maya bumalik si Ilva sa bahay kasama ang dalawang tupa habang giniginaw dahil sa lamig. Nag-alok si Leif na painitan si Ilva, kaya tinawag siya nitong malibog. Samantala, nanaginip si Thorfinn na siya ay isang mandaragat na papunta sa Vinland, ngunit bigla siyang nagising dahil di naganan siya ni Ilva. Ginigising ni Thorfinn si Ilva at sinabihang matulog sa sarili niyang kama dahil walang sapat na espasyo, ngunit tumanggi ito. Napansin ni Thorfinn na nag-uusap pa rin sina Thors at Leif, ngunit sinaway siya ni Ilva na huwag siyang makinig sa usapan ng mga matatanda. Kinaumagahan, nag-aalis ng mga nyebe sina Thors at Ilva mula sa kanilang bubong dahil sa dami ng bumagsak na nyebe noong bagyo. Nagreklamo si Ilva sa hirap ng trabaho at sinabing dapat silang bumili ng alipin. Sinabi ni Thors na maayos namang nabubuhay ang kanilang pamilya nang walang ganon. Sumagot si Ilva na kakaiba ang kanyang ama at aksidenteng nadulas mula sa bubong. Nagmadaling tulungan siya ni Thors, ngunit hindi naman nasaktan si Ilva. Ngunit, may naramdaman siya sa ilalim ng nyebe at hinukay ito para tingnan kung ano yon. Natuklasan ni na Thors at Ilva ang alipin na walang malay sa ilalim ng nyebe. Binalaan ni Leif si Thorfinn tungkol sa dagat. Habang pinipinturahan ang kanyang barko, nakaupo si Thorfinn sa ibabaw nito at tinanong ang mandaragat kung totoo ang kanyang kwento. Galit na sinabi ni Leif na nagsasabi siya ng totoo. Sinabi ni Thorfinn na maniniwala siya sa Vinland kung hahayaan siya ni Leif na sumakay sa kanyang barko. Sinabi ni Leif na walang kondisyon ng paniniwala at sinabihan siyang sumakay na lang sa barkong pandigma ng kanyang ama. Sinabi ni Thorfinn na hindi siya papayagan ng kanyang ama, gaano man karaming beses siyang kumbinsihin ito. Sinabi ni Leif na sinusubukan siyang protektahan ni Thors dahil napakadelikado ng dagat. Tumingin si Thorfinn sa dagat at napatanong kung bakit sila napunta sa napakalayong hilaga para lang manirahan sa nagyayelong isla ng Iceland. Sinabi sa kanya ni Leif na tumakas ang kanilang mga ninuno mula sa Norway. Pagkatapos ay kinwento ni Leif sa kanya ang kanilang pinagmulan. Ngunit ayaw itong paniwalaan ni Thorfinn dahil base sa kwento ni Leif ay diwag ang kanilang mga ninuno. Pagkatapos ay tinawag niya si Leif na sinungaling bago tumakbo pa uwi. Kasabay nito, dinala ni Thors ang walang malay na alipin sa kanyang bahay. Inilagay ni Thors ang alipin sa tabi ng apoy at tinanggal ang damit nito at nakita ang mga latay ng latigo sa kanyang likod. Naniniwala si Ilva na mamamatay na ang lalaki dahil nabubulok na ang kanyang mga braso at binti. Sinabi ni Ilva na halatang isa siyang takas na alipin at kung tutulungan nila siya, guguluhin ng amo nito ang kanilang nayon.
Umuwi si Thorfinn at gustong sabihin sa kanyang ama ang tungkol sa mga kwento ni Leaf, ngunit natagpuan niya itong sinusubukang iligtas ang alipin. Nagtanong si Thorfinn kung sino ang lalaki at sinabi ni Ylva na isa siyang takas na alipin. Biglang nagising ang alipin at huminga ng malalim na ikinagulat ng lahat. Tinanong ni Thor ang kanyang pangalan, ngunit sumagot ang lalaki na nilalamig siya. Sinabihan ni Thor si Ylva na palakasin ang apoy at tinanong ang alipin kung saan siya nanggaling. Nagtanong lang ang alipin kung ibabalik ba nila siya kay Halfdan. Sinabi ni Ylva na kung pag-aari siya ni Halfdan, malamang nagaling siya sa kabilang panig ng bundok. Sinabi ng alipin na ayaw na niyang bumalik kay Halfdan, ngunit wala na siyang ibang mapupuntahan, habang ito ay umiiyak. Biglang isang lalaki ang pumasok at ipinaalam kay Thor na si Halfdan at mahigit 30 tauhan nito ay nasa daungan at sinabihan siyang magmadali dahil siya lang ang makakaharap dito. Sinabi ng lalaki na may hinahanap ang mga ito na isang alipin at pilit na dumaong sa pampang. Sinabi pa nitong sinusubukan ni Leaf na kontrolin ang sitwasyon, ngunit baka magsimula ng gulo ang mga kabataan sa nayon. Sa daungan, sinabi ni Halfdan na isa sa kanyang mga alipin ang pumutol ng kanyang kadena at tumakas kagabi, at tinanong niya ang mga taga-nayon kung nakita ba nila ito. Ngunit nagkainitan lang ang kani-kanilang grupo dahil naalala nila ang mga nakaraan nilang alitan. Hindi na nakapagtimpi ang isa sa tauhan ni Halfdan, at inilabas ang kanyang espada at sinabing walang silbi ang kanilang mga batas. Bago pa siya makasugod, ginamit ni Halfdan ang kanyang kadena para alisin ang espada sa kanyang tauhan. Pagkatapos ay ipinulupot ang kadena sa mukha ng lalaki bago ito marahas na binatak. Sinabi ni Halfdan na hindi niya papayagan ng sino mang lumabag sa batas dahil ang batas ay isang kadena na pumipigil sa isang tao na maging isang barbaro. Sinabi ni Halfdan na ang takas na alipin ay isang binatang may lahing Slavic at muling nagtanong kung may nakakita sa kanya. Napanaginipan ng lalaking Slavic na siya ay nasa isang lugar na tinatawag na paraiso. Ginigising siya ni Thor at sinabihang manatiling gising dahil mamamatay siya, ngunit sa tingin ni Helga ay huli na ang lahat para sa kanya. Biglang tinawag ng alipin ang kanyang pamilya at nagtanong kung nasaan siya na parang naghahalusinate. Sinabi ni Thor sa kanya na siya ay nasa isang lupain na tinatawag na Vinland, isang mainit, magandang paraiso, kung saan walang mga alipin at digmaan. Tinanong ni Thor ang lalaki kung gusto niya doon tumira kasama ang kanyang pamilya balang araw. Naniwala ang alipin sa mga sinabi ni Thor at sumagot ng oo, at naging masaya ito. Biglang pumasok si Halfdan at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Thor at sinabing pumunta sila para sa alipin. Dinala ni Helga si Thorfinn palayo at umuwi si Ylva at inamin na siya ang nagsabi kay Halfdan kung nasaan ang alipin. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi nila ito itinatago at inalagaan lamang. Tinanong ni Thor si Halfdan kung magkano ang halaga ng alipin. Sinabi ni Halfdan na nagkakahalaga ito ng 2 batang babaeng tupa. Nag-alok si Thor ng 3 tupa para sa alipin, ngunit sinabi ni Halfdan na kailangan niya itong ibalik para pahirapan bilang paalala ng takot sa ibang mga alipin. Nag-alok si Thor ng 4 na tupa, ngunit tinanong ni Halfdan si Thor kung ano ang gagawin niya kung hihingi siya ng doble. Sinabi ni Thor na ibibigay niya ang 8 tupa, lahat ay babae at wala pang 3 taong gulang. Sinabi ni Halfdan na halos patay na rin ang alipin, ngunit papayag siya sa alok ni Thor. Tatalikod na sana si Halfdan at sinabing siya na mismo ang pipili ng mga tupa. Pero bago siya tuluyang umalis, tinanong ni Halfdan si Thor kung sa tingin ba niya ay natulungan na niya ang alipin, at sarcastic na sinabi kung tinanong ba niya ito kung saan ito pupunta, ngunit nanatiling tahimik si Thor. Sumilip si Thorfinn sa isang kumot at tiningnan si Thor. Nang gabing yun, nagukay ng libingan si Thor at umiyak si Ylva. Tinanong ni Thorfinn kung malungkot ba siya, sinabi ni Ylva na oo naman, at ibinunyag na namatay din ang binata pagkatapos ng lahat, at nang hinayang sa 8 tupa. Tinanong ni Thorfinn si Thor kung totoo bang tumakas ang kanilang mga ninuno tulad ng sinabi ni Leif. Kinumpirma ito ni Thor, kaya nagtanong si Thorfinn kung saan sila pupunta kung aalis sila sa Iceland. Hinaplos lang ni Thor ang ulo ng kanyang anak at tiningnan ng Northern Lights. Samantala, si Floki at isang grupo ng mga Jams Vikings ay kasalukuyang patungong Iceland. Noong 13 ng Nobyembre, 1002 AD, ang mga Viking sa isang pamayanan sa Hilagang England ay sabay-sabay na naliligo, na karaniwan nilang ginagawa tuwing Sabado. Habang ang mga sundalo ay nagmarcha papunta sa pamayanan sa isang ilog. Tinambangan ng mga sundalong Ingles ang mga hubad na Viking na hindi handa at madaling natalo. Inutusan ng commander ng mga Ingles ang kanyang mga tauhan na patayin lahat, kasama na ang mga babae at bata, at sunugin ang buong pamayanan hanggang sa maabo, ayon sa utos ng hari. Sa Iceland, ang mga bata sa nayon ay nagsasanay gumamit ng espada. Habang nagpapanggap ang mga bata na nakikipaglaban, samantalang si Thorfinn at Faxi naman chill lang, at nagkunwaring mga bangkay sa digmaan. Nagreklamo si Thorfinn na palagi nalang patay ang role niya sa kanila sa tuwing naglalaro sila. Sinabi ni Faxi na hindi nagsasalita ang mga patay, pero nagreklamo pa rin si Thorfinn. Dahil dito ay sinabihan na lang siya ni Faxi na sa Valhalla, pwede siyang kumain ng karne araw-araw. Sumagot si Thorfinn na ang mga malalakas na mandirigma lang ang pwedeng makapasok doon, kaya napaisip siya kung makakasama ba niya doon ang kanyang ina at kapatid na babae. Nilapitan ni Leif Erikson si Thorfinn at sinabing kung mamamatay siya sa niebe, magkakasakit lang siya, habang Ford tawa.
Pumunta silang tatlo sa barko ni Leaf kung saan nagulat si Thorfinn nang malaman na aalis na si Leaf bukas. Gustong sumama ni Thorfinn kay Leaf pero tinanggihan siya nito at sinabing hindi siya aalis para magsaya kundi para makipagkalakalan na kinainis ni Thorfinn. Maya-maya pa ay habang nag-uusap sila, tumingin si Leaf sa abot tanaw at sinabi kay Thorfinn na tawagin ang kanyang ama at sabihing may isang barkong pandigma na papalapit sa Iceland. Samantala't sa isang pagawaan ng panday, si Thors ay nag-aaral mag-ayos ng butas sa isang palayok, ngunit nabigo siya habang Ford tawa ang kanyang guro. Biglang dumating si Thorfinn at sinabi sa kanyang ama na may isa pang barkong pandigma na paparating sa kanilang nayon. Sa daungan, isang grupo ng mga mandirigmang nakaputi ang gustong makausap si Thors. Pero nagduda ang mga taga-nayon na ang hinahanap nito ay ang kapitbahay nilang si Thors at napansin nilang mas malalakas silang mandirigma kaysa sa mga tauhan ni Halfdan. Pumunta si Thors at Thorfinn sa daungan kung saan ang lahat ng Jomsviking ay yumuko kay Thors bilang paggalang na ikinagulat ng mga taga-nayon. Tinawag ni Thors ang kanilang pinuno sa pangalang Floki at sinabing hindi niya inaasahan na darating ito mula sa napakalayo para hanapin siya. Sinabi ni Floki na hindi pa sila nagkikita mula noong labanan sa Norway at hindi niya inasahan na magtatago ito sa dulo ng mundo sa Iceland. Sinabi ni Thors na sabihin na nito ang kanyang pakay pero humingi muna ng pahintulot si Floki na makadaong. Sa bahay ni Thors, tahimik na pinapanood ni Ari, Thorfinn, Ylva at iba pang mga batang lalaki ang pagbati ni Thors at Helga kay Floki at nagtataka kung sino ang kanilang bisita habang napansin ni Thorfinn na tila balisa ang kanyang ama. Binanggit ni Floki ang pagtambang ng mga Ingles sa mga naliligong Viking na nangyari kanina at sinabing maraming Danes ang napatay ng mga Ingles sa Danelaw. Sinabi rin niya na napatay din si Prinsesa Gunhilda, kapatid ni Haring Sven ng Denmark. Dahil dito ay magkakaroon ng digmaan sa England at sasali ang Jomsviking dito at gusto ng heping si Sigvaldi na muling sumama si Thors. Nagulat ang lahat ng mga batang lihim na nanunood sa revelasyong ito. Sinabi ni Floki na kailangang sumali ni Thors sa darating na laban bilang isang kapitan ng Jomsviking para mabawi nito ang karangalan. Samantala, nasa sabik ang mga batang lalaki na makakalaban na sila sa isang digmaan sa unang pagkakataon sa kanilang buhay. Sinabi ni Ari kay Thorfinn na mag-volunteer sila na maging tauhan ni Thors at sinabing siguradong kabibiliban din sila at labis na natuwa. Pero napaisip si Magni kung isasama sila ni Thors pero tinawag siyang negatibo ng iba. Sinabi ni Ari na magsasama sila ng malalakas na mandirigma tulad niya kahit wala pa sa kanila ang nakapatay ng tao bago aksidenteng makabangga ng isa sa Jomsviking. Agad na humingi ng paumanhin si Ari, ngunit masama lang siyang tinitigan ng mandirigma. Sa bahay ni Thors, sinabi ni Floki na hindi siya isang walang kapangyarihang mensahero at kung tatanggi si Thors na lumaban sa digmaan, mabibigo siya sa kanyang misyon at masisira ang reputasyon ng hepe. Habang nagpapatrolya ang mga Jomsviking sa lugar, sinabi ni Floki kay Thors na hindi siya uuwing bigo at kasalukuyang ginagawang hostage ang nayon para pumayag si Thors. Napagtanto ni Thors na pinipilit siya ni Floki at Ford galit. Sa daungan, sinabi ni Leif sa mga bata na ang mga Jomsviking ay isang hukbo na nakabase sa Jomsborg, isang daungang bayan sa malayong silangan sa Wendland at hindi niya kailanman inakala na dating Jomsviking si Thors. Nagtanong si Ari kung malalakas ba sila at sinabi ni Leif na napakalakas nila, kaya't hindi sila nasisingil ng buwis ng hari ng Wendland. Sinabi rin niya na ipinagmamalaki nilang sila ang pinakamalakas na hukbo sa North Sea. Umalis si Floki sa bahay ni Thors at inutusan ng lahat ng Jomsviking na bumalik sa barko. Ang Viking na nabangga ni Ari kanina ay galit na tumingin sa kanya bago sumama sa iba na ikinagulat ng bata dahil Ford patol ito sa kanya. Ipinakilala ni Floki sa mga taga-nayon kung sino siya at na inatasan siyang kunin si Thors Snorresen. Idinagdag niya na bibigyan si Thors ng sarili niyang barkong pandigma at hinikayat ang pinakamatatapang sa kanila na sumama sa kanya sa Jomsborg. Umalis ang mga Jomsviking at sinabi ni Floki kay Thors na magkikita silang muli sa larangan ng digmaan. Masayang ipinahayag ni Ari na sasabak sila sa digmaan at nagdiwang ang buong nayon, maliban kina Thors, Thorfinn, at Leif. Habang lahat ay nagsasaya, pinanood ni Leif ang malungkot na si Thors na naglalakad palayo. Sa bahay ni Thors, ikinwento ni Thors kina Leif at Helga ang sinabi ni Floki. Naiintindihan ni Leif na hindi niya matatanggihan, ngunit sinisisi ni Thors ang kanyang sarili sa buong pangyayari. Sinabi ni Thors kay Leif na dati siyang kumikita sa pagpatay ng ibang tao, ngunit isang araw, napagod na siya sa pagpatay, kaya't tumakas siya mula sa digmaan. Akala ni Thors ay nagtagumpay siyang makatakas ngunit nahanap pa rin siya. Sinabi ni Leif na tumakas na lang ulit siya, pero sinabi ni Thors na uubusin nila ang mga taga-nayon kapag ginawa niya iyon. Sa ibang lugar, masayang pinapanood ni Thorfinn ang nayon na nagdiriwang para sa paparating na digmaan kung saan pwede silang sumama. Pagkatapos, hinatak ng mga kalalakihan ng nayon ang ibinigay sa kanila ng mga barkong pandigma patungo sa daungan, habang si Leif ay nakaupo sa isang imbakan ng alak habang nanunood. Lumapit si Ari kay Leif at nagtanong kung bakit hindi ito naghahanda para sa kanyang biyahe. Sinabi ni Leif na hiniling ni Thors na sumama siya sa kanilang grupo ng mga barkong pandigma. Nagtaka naman si Leif kung bakit gustong-gusto ng lahat na makipagdigma. Sa ibang lugar, madaling tinalo ni Thorfinn ang ibang mga bata sa isang laban ng pagsasanay. Nagpa siya ang mga bata na palibutan siya at isang bata ang sumugod kay Thorfinn mula sa likod gamit ang isang peking sibat.
Ngunit brutal na inatake ni Thorfinn ang bata sa galit habang ito ay wala sa pokus. Sinito ng isa sa mga bata si Thorfinn dahil sa paglabag sa mga patakaran, ngunit inatake at binugbog din siya ni Thorfinn. Nagalit ang ibang mga bata, ngunit galit lang na umalis si Thorfinn. Sa daungan, ikinakabit ni Thors at ng iba pang mga lalaki ang isang palo sa kanilang barko. Isang lalaki ang lumapit kay Thors at hiniling na tingnan ang mga pinsala ng kanyang anak. Pumunta sila sa kanyang bahay, kung saan sinuri ni Thors ang pinsala. Galit na isinumbong ng mga bata si Thorfinn at sinabing ayaw na nilang makipaglaro sa kanya. Nagulat si Thors na magagawa ito ng kanyang anak sa ibang mga bata at humingi ng paumanhin, nangangakong pagsasabihan siya. Hindi naman ito itinuring na seryoso ng ama ng bata at sinabing laro lang ito ng mga bata. Humanga rin siya na ang isang 6 na taong gulang tulad ni Thorfinn ay kayang makasakit ng mga batang halos doble ang edad niya at sinabing tiyak na nagmana ito kay Thors. Sa labas, binigyan si Ari ng isang set ng baluti at sandata na galing sa kanyang ama. Nagtipon ng lahat ng mga batang lalaki at ipinakita ang kani-kanilang sandata sa isa't isa, habang si Thorfinn ay nanonood mula sa malayo. Galit na tiningnan ni Thorfinn ang kanyang kahoy na espada at kalasag at inihagis ang mga ito dahil bulok daw ito. Sinabihan siya ni Ylva na huwag magkalat sa sahig at pulutin ito at itapon sa basurahan. Sinabi ni Thorfinn na hindi na niya ito kailangan. Habang naghahanap sa isang kahon sa bodega, tinanong ni Ylva kung ano ang hinahanap niya at sumagot si Thorfinn na kailangan niya ng isang tunay na sandata. Habang naghahanap si Thorfinn, sinabi ni Ylva na hindi naman siya isasama ng kanilang ama sa laban dahil masyado pa siyang bata. Matapos ang matagal na paghahanap, natuklasan ni Thorfinn ang isang lumang bol at natagpuan ang mga dating kagamitan ng kanyang ama bilang James Viking sa loob nito. Agad niyang kinuha ang punyal ng kanyang ama, inilabas ito at sinuri, tinawag itong maganda, biglang lumitaw si Thors at kinuha ang punyal mula kay Thorfinn. Tinanong ni Helga si Ylva kung ano ang nangyayari at itinuro lamang ni Ylva ang bodega. Sinabi ni Thors kay Thorfinn na ang espada ay sandata para sa pagpatay at tinanong kung sino ang plano niyang patayin gamit ito. Sinabi ni Thorfinn na ang kanyang mga kaaway, kaya tinanong ni Thors kung sino ang kanyang kaaway. Sinabi ni Thorfinn si Halfdan, hinawakan ni Thors si Thorfinn at sinabi sa kanya na wala siyang kaaway at walang sino man ang dapat niyang saktan. Sinabi ni Thorfinn na hindi na yun importante dahil bukas, aalis siya para makipaglaban at pumatay ng mga kaaway. Sinabi pa ni Thorfinn kay Thors na huwag siyang ituring na parang bata at alam niyang nagsisinungaling ito. Bago tumakbo palabas, lumabas si Helga at nilunasan ang sugatang kamay ni Thors. Hiniling ni Thors kay Helga na gabayan si Thorfinn para sa kanya. Sa daungan, galit na tinitigan ni Thorfinn ang ulo ng dragon sa barkong pandigma ng kanyang ama. Sa madaling araw, tiningnan ni Thors ang natutulog na si Thorfinn bago makipagkita kay Leif sa daungan. Sinabi ni Leif na mahina ang ihip ng hangin mula sa hilagang kanluran at kalmado ang mga alon at ito ang perpektong araw para bumiyahe. Samantala, sa Straymoy ng Faroe Islands, isang grupo ng mga Viking ang naghahagis ng mga palakol sa isang nakataling Kristiyanong monghe. Kung sino man ang makatama sa kanyang ulo gamit ang kanilang kaliwang kamay ay makakakuha ng isang buong barilis ng alak. Tinanong ng isang lalaking nagngangalang Atli, ang isang kalapit na grupo ng mga James Viking kung gusto nilang makipag-inuman sa kanila, ngunit nanatiling tahimik ang mga mandirigma. Sinabihan ni Bjorn si Atli na iwanan sila at hindi nila gusto ang kanilang mamurahing alak. Isa sa mga Viking ang tumama sa binti ng monghe gamit ang kanyang palakol at lahat sila ay for the tawa sa pinsala ng lalaki. Sinabi ni Floki kay Askeladd na ang kanyang mga tauhan ay mga barbarong sedista, ngunit sinabi ni Askeladd na galit kasi sila sa mga Kristiyano. Pagkatapos ay lihim na nakipagsabuatan si Floki kay Askeladd para patayin si Thors. Naalala ni Askeladd na si Thors ay ang kilala bilang ang Troll of Jam at tinanong niya si Floki kung gusto ba talaga nitong mamatay si Thors dahil isa siyang bayani sa kanilang mga mamamayan. Sinabi ni Floki na kung bayani si Thors, hindi niya uutusan si Askeladd na patayin ito. Ayon sa kanya, nilabag ni Thors ang mga batas ng James Viking at tumakas sa hukbo habang may labanan, at ang utos na patayin siya ay mahigit 15 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Askeladd na alam niyang mahigpit ang mga batas ng James Viking, ngunit ang pagnanais na patayin si Thors matapos ang 15 taon ay sobra na. Bago niya itinapon ang kanyang tasa, tinitigan siya ng masama ni Floki, kaya't nagmamadaling sinabi ni Askeladd na papatayin nila si Thors basta't mababayaran sila ng tama. Gayunpaman, nagtanong si Askeladd na kung si Thors ay dating miyembro ng kanilang grupo, bakit hindi na lang mismo ang mga James Viking ang pumatay sa kanya, total ay nahanap na siya ni Floki sa Iceland. Sinabi ni Floki na hindi niya ito dapat pakialaman at binalaan si Askeladd na tumigil na sa pagtatanong habang pinapanood ang kanyang mga tauhan na pinapatay ang isang Kristiyanong monghe. Sumunod si Askeladd, ngunit humingi ng karagdagang 100 barya bilang paunang bayad para sa trabaho. Sa labas, lumingon si Bjorn at pinanood ang pag-uusap ni Askeladd at Floki. Dito ay nagkakapikunan na ang dalawa. Nang biglang may isang sibat ang ibinato sa kanilang direksyon at tumama sa pagitan nilang dalawa. Humingi ng paumanhin si Bjorn sa pagbato ng sibat at tumayo si Askeladd at pabirong sinabihan itong mag-ingat. Muling iginiit ni Askeladd na gusto niya ng karagdagang 100 barya na napilitang pagbigyan ni Floki. Masayang sinabi ni Askeladd na mabuti siyang tao at nagpaalam kay Floki.
Bago umalis, tinanong ni Askeladd ang pisikal na katangian at estilo ng pakikipaglaban ng mandirigmang si Thors upang makilala ito. Mapait na sinabi ni Floki na si Thors ay hindi na isang mandirigma. Itinapon ni Askeladd ang alak at sinabihan ng kanyang mga tauhan na oras na para magtrabaho. Pinuri ni Askeladd si Bjorn sa kanyang pagbato ng sibat dahil talagang nagulat si Floki. Inalis ni Floki ang tela at nakita na ang sibat ay tumusok sa isang Gems Viking na nagtago sa likod ng pader. Dahil dito ay nasabi ni Floki na si Askeladd ay magaling din sa labanan. Kinaumagahan, binisita ni Ari ang inaantok na si Ylva sa kanilang bahay at nangakong babalik mula sa kanyang pananakop sa England na may pasalubong na kwintas para sa kanya. Sinubukan din niyang hingi ng kamay ni Ylva para sa kasal ngunit pinigilan siya ng kanyang ina na nagdala ng kanyang pagkain. Nahiya si Ari at inilayo ang kanyang ina, ngunit nangako kay Ylva na ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-uusap pagbalik niya. Naalala ni Ylva na pupunta sila sa digmaan ngayon at umaasang walang mamamatay. Biglang ang lahat ng iba pang kabataang lalaki ay lumapit kay Ylva at sinubukang makipag-flirt sa kanya, na ikinainis niya. Sa daungan, nagpaalam ang mga kabataang lalaki sa kani-kanilang pamilya. Sinabi ng isa sa mga taga-nayo na ang 5 kabataang lalaki ay hindi sapat na tauhan at halos hindi kayang paandarin nito ang isang barko at nagtaka kung bakit sinabi ni Thors na sapat na ito. Bago umalis, isang dalaga ang lumapit kay Ari at sinabihang mag-ingat, ngunit hindi niya ito pinansin dahil si Ylva ang gusto niya. Nilapitan ni Leif ang batang babae at sinabi dito ang plano nila ni Thors sa mga bata, nasa biyahe patungong Jomsborg, hihinto sila sa Norway at iiwan doon ang mga kabataang lalaki. Habang nasa Norway, kukuha si Thors ng mga tripulante mula sa hari upang tulungan siyang makarating sa Jomsborg. Sinabi ni Leif na magagawa nila ito dahil kaibigan niya ang dating hari ng Norway. Kapag natapos na ni Leif ang kanyang mga gawain, ibabalik niya ang mga kabataang lalaki sa Iceland. Natuwa ang dalaga nang marinig ito at natuwa na magiging ligtas sila Ari. Pero nagtanong ang dalaga na kung ganon, ay mag-isang pupunta sa labanan si Thors. Samantala, hinahanap ni Thors si Thorfinn sa buong nayon at napapaisip kung saan nagpunta ang kanyang anak. Pagkatapos, handa nang umalis ang mga kalalakihan at humawak na sa mga sagwan. Sa barko ni Thors, 5 lalaki ang sumasagwan sa isang kanan habang si Thors naman ay sumasagwan gamit ang isang dambuhalang sagwan sa kaliwa. Nagtaka si Ylva kung bakit wala si Thorfinn para maghatid sa kanilang ama at inakala na galit pa rin ito sa nangyari kahapon. May gustong sabihin si Thors kay Helga para iparating kay Thorfinn, ngunit nahihiya siyang sabihin ito ng malakas. Pero kahit ganun ay naintindihan ni Helga ang ibig niyang sabihin at nangakong sasabihin ito sa anak. Pinatunog ni Leif ang tambol at sinabihan ng mga lalaki na sumagwan. Ang 2 barko ay umalis mula sa daungan at nagulat ang mga kabataang lalaki na kayang magsagwan ni Thors mag-isa gamit ang dambuhalang sagwan. Matapos ang mahabang pagsasagwan, pagod na ang lahat ng kabataang lalaki, maliban kay Thors, na hindi man lang pinagpawisan. Inutusan ni Thors sina Ari sa mga gawain sa barko. Pero napansin ni Thors na pagod na sila at sinabing hindi na muna nila kailangang sumagwan dahil ang agos ng hangin na ang magpapagalaw sa barko. Biglang isang pamilyar na boses ang tumawag kay Thors. Nagulat dito si Thors at si Ari at nabunyag na si Thorfinn ay palihim na nagtago sa loob ng lagayan ng alak. Mabilis na tumakbo ang bata sa gilid ng barko upang umihi sa karagatan. Nabighani si Thorfinn sa tanawin ng karagatan at nagalit si Thors sa kanyang anak. Bago niya mapag-alitan ito, masayang sinabi ni Thorfinn sa kanyang ama na nakikita na niya ang karagatan. Dahil dito, kumalma si Thors at sa halip ay natuwa sa kanyang anak. Samantala, sa Straymoy ng Faroe Islands, umalis na si Askeladd at ang kanyang mga tauhan upang tugisin at patayin si Thors dahil sa utos ni Floki. Sinabi ni Askeladd kay Bjorn na kainahinala ang trabahong ibinigay sa kanila dahil masyadong maraming impormasyon ang itinatago ni Floki. Naniniwala siyang nagsinungaling ito tungkol sa utos na patayin si Thors. Nagtanong si Bjorn kung bakit at sinabi ni Askeladd na maaaring may personal na galit lang si Floki at ang pag-utos na patayin si Thors ay sariling kagustuhan lamang nito. Nagtanong si Bjorn kung ano ang importansya nito dahil babayaran naman sila sa pagpatay sa kanya. Nagtanong si Askeladd kung bakit hindi ginamit ni Floki ang sarili niyang mga tauhan para patayin si Thors. Sinabi pa ni Askeladd na maaaring takot mabigo si Floki dahil pwedeng napakalakas na mandirigma ni Thors at alam nilang hindi nila kaya. Pero hindi kumbinsido si Bjorn na kayang talunin ng isang dating sundalo ang isang buong pangkat ng mga aktibong sundalo. Dahil dito ay lalong nainteresado si Askeladd tungkol kay Thors. Kasabay nito, sinusubukan ni Thorfinn na umakyat sa palo ng barko ng kanyang ama, ngunit hinawakan siya ni Thors at pinalo sa puwit bilang parusa sa palihim nitong pagsama sa barko. Pagsapit ng gabi, nakatulog na si Thorfinn, habang si Thors at Ari ang naglalayag. Inaantok na si Ari at nagtaka kung saan sila pupunta dahil walang mga bituin na masusundan. Sumigaw si Leif kay Thors na nagbago ang ihip ng hangin at kailangan niyang lumiko ng bahagya sa kanan upang masundan niya ang kanyang mas maliit na barko. Dito ay humanga si Ari sa galing ni Leif maglayag at tumingin sa dagat. Pero sinabihan ni Thors si Ari na huwag titigan ng dagat sa gabi dahil baka hatakin siya nito pababa. Sumunod si Ari at tinanong si Thors kung ano ang itsura ng digmaan. Sinabi ni Ari na siguradong maraming laban na ang napagdaanan ni Thors at gusto niyang makadinig ng kwento tungkol dito. Pagkatapos, ipinagyabang niya na papatayin niya ang isang kapitan ng kaaway at magiging isang tunay na lalaki.
Sinabi ni Thors kay Ari na ang kanyang anak na babae ay naaakit sa malalakas na lalaki at mayroon siyang mas mahirap na laban na haharapin. Nahiya si Ari na madaling nabasa ni Thors ang kanyang galawan. Tinanong ni Thors si Ari kung mahal niya si Ylva, na kinumpirma naman ito. Sinabi ni Thors na ipinanganak si Ylva noong siya ay isang Gems Viking pa, at siya ang kanyang panganay na anak, 15 taon na ang nakalipas, dismayado si Thors na ang una niyang anak ay babae at naiirita sa iyak nito. Ibinalik ni Thors ang kanyang anak kay Helga at hiniling na bigyan siya ng anak na lalaki sa susunod, dahil gusto ng ama ni Helga ng isang apong lalaki. Sinabi ni Thors na ang ama ng kanyang asawang si Helga, ay ang dati nilang commander sa Gems Viking. Sinabi ni Helga kay Thors na pangalanan ng kanilang anak, ngunit sinabi ni Thors na si Helga na lang ang magpangalan dahil kailangan na niyang pumunta sa Norway kasama ang iba pang Gems Viking. Sinabihan si Thors ng isang kapwa Gems Viking na handa na ang kanilang barko at aalis na sila, gayunpaman, mariing sinabi ni Helga kay Thors na pangalanan ng kanilang anak. Napansin ni Thors na iyon ang unang beses niyang nakitang galit si Helga. Sa kasalukuyan, sinabi ni Thors kay Ari na Ylva ang pangalan ng kanyang ina at iyon ang unang pangalan na pumasok sa kanyang isip. Sinabi ni Thors na ang kapanganakan ni Ylva ang naging mitya ng kanyang takot mamatay sa labanan at ang dahilan kung bakit siya tumakas. Malungkot na sinabi ni Thors na malamang ay isinumpa na siya ng kanyang mga dating kasamahan. Biglang sumigaw si Leif na malapit na silang makarating sa Faroe Islands. Kinaumagahan, naglalayag ang mga barko ni na Thors at Leif sa Faroe Islands, naghahanap ng lugar na madadaungan. Nagising si Thorfinn at nakita ang mga ibong dagat na nakapalibot sa kanilang barko at ang gilid ng bangin sa isa sa mga isla. Masayang tinanong ni Thorfinn ang kanyang ama kung nasa England na sila. Sumagot si Leif na malayo pa sila sa England, ipinaliwanag niya na nasa Faroe Islands sila, sa pagitan ng Iceland at Norway, at magiging mas madali ang kanilang paglalakbay kung magpapahinga muna sila roon. Sinabi ni Leif na may isang nayon sa kabila ng kalapit na lok, kung saan makakakuha sila ng sariwang tubig at makikipagpalitan ng mga supply. Inutusan ni Thors ang mga kabataang lalaki na maghanda sa pagsagwan, na ikinainis nila. Habang ang dalawang barko ay sumasagwan sa fjord, nagkaroon ng masamang hinala si Leif na parang may mali. Tinanong ni Thors kung ano yon, at sinabi ni Leif na tila may kakaiba mula sa huli niyang pagbisita roon. Tumingin si Thors sa paligid, at napansin ni Leif na mas kaunti ang mga bahay sa nayon sa baybayin kaysa dati. Sinabi ni Thors kay Leif na dapat na silang bumalik dahil may masama siyang kutob at delikado sila sa ambush. Habang inililiko ni na Thors at Leif ang kanilang mga barko, isang grupo ng kalalakihan sa tuktok ng bangin ang nagmamasid at napagtantong natunugan na sila. Sinabi ng pinuno na mas malapit sila kaysa sa inaasahan, ngunit inutusan pa rin ng iba na itulak ang isang tumpok ng mga sirang kahoy mula sa tuktok ng bangin. Halos tamaan ang barko at lumikha ito ng harang na pumigil sa kanila na makaabante. Tinanong ni Leif si Thors kung may nasaktan, at kinumpirma ng lahat na ayos lang sila. Sinabi ni Thors na titirahin sila ng pana ng mga mananambang na ito, at inutusan ng lahat na gamitin ang kanilang mga kalasag. Biglang may narinig silang tunog ng tambol at dalawang barko ang pumasok sa lagusan upang salakayin sila. Inakala ni Ari na mga pirata sila, ngunit ito ang grupo ni Askeladd na papatay kay Thors. Natrap ang grupo ni na Thors at Leif sa lagusan habang papalapit sina Askeladd at ang kanyang mga tauhan, at tulad ng hula ni Thors, isang grupo ng mga mamamana ang umasinta sa kanila. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Leif na ang mga labi na humaharang sa kanilang daan ay mukhang mga haligi ng bahay, at mahihirapan na silang makadaan dito. Sinabi ni Magni na baka hayaan silang mabuhay ng mga pirata kung susuko sila. Sinabi ni Ari na hindi sila paliligtasin at kung hindi man sila patayin, ibebenta sila bilang mga alipin. Nanginginig niyang hinugot ang kanyang espada at kinakabahang sinabi na kaya nilang talunin ang dalawang barko. Pinakalma ni Thors si Ari at sinabing ang mga piratang ito ay mga bihasang mandirigma. Hinaplos ni Thors ang ulo ni Thorfinn at kinuha ang kanyang espada mula sa kanyang lumang bol. Kinuha ni Thors ang kanyang punyal, ngunit nagpa siya na ibigay ito kay Thorfinn at binalaan siyang gamitin lamang ito bilang huling paraan para ipagtanggol ang sarili. Nagtanong si Ari kung papatayin ba nila ang mga pirata, ngunit sinabihan lang siya ni Thors na huwag basta-bastang gamitin ang salitang pumatay. Sa isa sa mga barko, ang kanang kamay ni Askeladd na si Bjorn ay kumain ng isang kabute na ikinabahala ng kanyang mga kasamahan dahil tila alam nila ang epekto nito sa tao. Binilang ni Bjorn ang mga target at sinabing mayroong 12 lalaki at isang bata. Tinanong ni Bjorn si Askeladd kung pwede na siya nalang pumatay sa kanila dahil hindi magiging masaya kung sabay-sabay nila itong lulusubin at gusto rin niyang makalaban si Thors. Pinayagan siya ni Askeladd dahil tila mag-isa lang lalaban si Thors na ikinagulat ni Bjorn. Biglang tumalon si Thors sa barko ni Bjorn at madaling tinalo ang mga sumasalakay sa kanya gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nagulat si Bjorn at humanga si Askeladd sa galing sa pakikipaglaban ni Thors. Mag-isang kinalaban ni Thors ang mga tauhan ni Askeladd upang ipagtanggol ang kanyang sarili at kanyang mga kasamahan sa barko. Madaling naiwasan ni Thors ang kanilang mga atake at walang kahirap-hirap silang tinalo gamit lamang ang kanyang mga kamay, na labis na nagpahanga kay Askeladd. Nagtanong ang dalawa sa mga tauhan kung ano ang kanilang gagawin, ngunit si Bjorn ay nagwala lamang sa galit. Habang patuloy na nilalabanan ni Thors ang mga tauhan ni Askeladd, si Bjorn ay nawala sa sarili dahil sa kinain nitong mushroom, at inatake ang sarili niyang mga kasama.
Sinabi ng isa sa mga tauhan na sisirain ni Bjorn ang barko kaya tumalon silang lahat sa dagat upang iligtas ang kanilang sarili. Habang inuumpog ni Bjorn ang kanyang ulo sa palo ng barko, nalaman ni Thors na kumain ito ng berserker mushroom. Biglang napansin ng galit na si Bjorn si Thors at sumugod upang atakihin siya. Mabilis na sinalag ni Thors ang atake ni Bjorn sa pamamagitan ng isang suntok sa kanang mata. Ngunit matibay ito, at sinubukan muling umatake, ngunit walang kahirap-hirap na pinatalsik ni Thors jam ang nagwawalang si Bjorn sa pamamagitan ng isang uppercut. Namangha ang mga tauhan ni Askeladd sa ipinakitang lakas ni Thors. Ibinaling ni Thors ang kanyang atensyon sa barko ni Askeladd, ngunit bumangon muli ang sugatang si Bjorn upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Samantala, lumapit si Askeladd at ang kanyang mga tauhan sa mga barko ni Thors at Leif na naging sanhi ng pagkataranta ng mga batang kasama nila. Sinabi ni Ari sa ibang mga bata na mas gugustuhin pa niyang mamatay na lumalaban kaysa mahuli at ibenta bilang alipin. Sinabi ni Askeladd sa kanyang mga tauhan na hulihin ang mga bata ng buhay at walang gallows para mabilis na may benta bilang alipin. Gumamit ang mga tauhan ni Askeladd ng 2 tabla para tumawid sa bangka ni Thors para mahuli ang mga bata. Gayunpaman, hinihagis ni Thors si Bjorn mula sa barko at lumapag ang katawan nito sa isa sa mga tabla na sumira rito bago pa man makatawid ang mga tauhan ni Askeladd. Pagkatapos, mabilis na tumalon si Thors pabalik sa kanyang barko na ikinagulat ng lahat. Mabilis na binunot ni Thors ang kanyang espada at sinira ang isa pang tabla na naging sanhi ng pagkahulog ng ilang tauhan ni Askeladd sa tubig. Sinabi ni Thors kay Askeladd na konti na lang ang natitirang tauhan nito, pagkatapos ay inalok na iwanan sila kung gusto pa nitong mabuhay. Ngunit ngumiti lamang si Askeladd at mas lalong natuwa. Sa tuktok ng fjord, umasinta ang isa sa mga mamamana ni Askeladd kay Thors at binalak siyang patamaan dahil sa galit. Pinigilan siya ng isa sa kanyang mga kasama at sinabing huwag siyang papana hanggat hindi nagbibigay ng hudyat si Askeladd. Labis na humanga si Leif kay Thors dahil kaya nitong talunin mag-isa ang 2 barkong pandigma. Sinabi ng isa sa mga tauhan ni Leif na dapat din silang lumaban, ngunit iginiit ni Leif na mas papalalain lamang nila ang sitwasyon dahil may mga archers na nakatingin sa kanila mula sa tuktok ng bangin. Sinabi ni Leif na dapat nilang ipaubaya ito kay Thors dahil siya lamang ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Thors na ang mga piratang ito ay hindi ang tipo ng mga taong tatakbo kapag sinindak. Napansin ni Thors na hindi pa tumitira ng palaso ang mga archers sa taas ng bangin. Sinabi ni Thors sa kanyang sarili na tiyak na kaya niyang pumatay ng 30 armadong lalaki ng mag-isa, ngunit dahil magkalapit ang kanilang mga barko, maaaring tumalo ng mga pirata sa kanyang barko at mapipilitang lumaban ng mga bata para sa kanilang sarili. Tumingin si Thors sa mga pirata at tinitigan si Askeladd. Itinutok ni Thors ang kanyang espada sa kanya at tinanong si Askeladd kung siya ba ang pinuno bago siya hamunin sa isang duelo. Sinabi ni Thors na kung mananalo si Askeladd, maaari niyang gawin ang anumang nais niya, ngunit kung siya ang mananalo, dapat umalis kaagad si Askeladd at ang kanyang mga pirata. Sinabi pa ni Thors na kung tatanggi si Askeladd, papatayin niya ang lahat ng tauhan nito. Nagtanong si Askeladd kung paano nalaman ni Thors na siya ang leader, at ang sagot ni Thors ay dahil sa amoy. Tumawa si Askeladd sa tuwa at tinanggap ang duelo. Inutusan ni Thors ang mga bata na manatili malapit sa dulo ng barko. Tumalon si Askeladd sa barko ni Thors at sinabi sa kanya na may naamoy din siya tungkol sa kanya at pareho sila ng amoy, ang amoy ng isang mamamatay tao, pagkatapos ay tinawag siyang ang Troll of Jam. Nagulat si Thors na kilala siya ni Askeladd at mabilis na napagtanto na si Floki ang nagpadala sa kanya. Humanga si Askeladd sa mabilis na pag-iisip ni Thors at pinuri ang kanyang talino. Galit na sinabi ni Thorfinn kay Askeladd na ang kanyang ama ay hindi masamang tao na tulad niya. Sinabi ni Thors kay Thorfinn na manatili sa likod tulad ng sinabi niya. Gayunpaman, hindi nakinig si Thorfinn at sinabi kay Askeladd na malakas ang kanyang ama at papatayin siya nito. Natuwa lamang si Askeladd at sinabi kay Thors na matapang ang kanyang anak. Tinanong ni Thors si Askeladd kung mayroon ba siyang asawa at mga anak, ngunit sumagot siya na wala. Napagtanto ni Thors na hindi niya ito makakasundo at sinabing dapat na nilang simulan ang kanilang duelo. Nagsimula si Thors sa pamamagitan ng dahan-daang paglapit kay Askeladd upang paikliin ang distansya sa pagitan nila. Nagawang hiwaan ni Askeladd ang dibdib ni Thors, ngunit ito ay daplis lamang. Sumigaw ng suporta ang mga tauhan ni Askeladd at si Thorfinn para sa kani-kanilang panig. Nagulat si Askeladd na mabilis na nakaganti si Thors matapos masugatan at napagtanto niyang hindi nagagana ang mga pataksil na atake. Sinabi ni Askeladd sa kanyang sarili na sulit ang pagpunta sa Faroe Islands para lamang makalaban ng isang pambihirang tao tulad ni Thors. Tiningnan ni Thors ang dugo sa kanyang kamay at pinuri ang lakas ni Askeladd at nangakong hindi na siya magpipigil. Sinabi ni Askeladd na natutuwa siyang marinig yun. Mabilis na sumugod si Thors kay Askeladd at dinaig siya sa sunod-sunod na atake ng espada. Napilitang dumpensa si Askeladd upang maiwasan ang malalakas na hampas ni Thors. Biglang napansin ni Askeladd na nagkaroon na ng pingas ang kanyang espada dahil sa malalakas na hampas ni Thors at napagtanto niyang malapit na itong masira. Matapos iwasan ang kanyang atake, inisip ni Askeladd na ang espada ni Thors ay nagkakaroon na rin ng pingas at nagiging marupok.
Sa tamang tiyempo, nagawang baliin ni Askeladd ang talim ng espada ni Thors gamit ang kanyang baluti. Sinamantala niya ang pagkakataong ito, sinubukan ni Askeladd na patayin si Thors, ngunit gumanti si Thors sa pamamagitan ng mabilis na paghampas sa braso ni Askeladd bago pa man ito makatapos ng atake, na naging sanhi ng pagkabitaw niya sa kanyang espada. Napagtanto ni Askeladd na nilinlang siya ni Thors at hindi kailanman naging pabor sa kanya ang laban. Ipinagdiwang ni Thorfinn at ng iba pang mga bata ang pagkapanalo ni Thors. Tinanong ni Askeladd si Thors kung bakit hindi pa siya nito tinutuluyan, at sumagot si Thors na hindi na kailangan at gusto lang niyang sumuko si Askeladd. Itinuro ni Askeladd ang kanyang mga tauhan at sinabing siya ang kanilang pinuno at hindi siya aamin ng pagkatalo sa kanilang harapan. Sinabi ni Askeladd na kung hindi siya papatayin ni Thors, hindi matatapos ang duelo, na ikinainis ni Thors. Sa barko ni Askeladd, nagising ang sugatang si Bjorn at nakita si Askeladd na kasalukuyang natalo na ni Thors. Muling sinabi ni Thors kay Askeladd na sumuko na at paatrasin ang kanyang mga tauhan tulad ng kanyang ipinangako. Pinuri lamang ni Askeladd ang lakas ni Thors at nagtanong kung bakit ang isang malakas na mandirigma ay magtatago ng 15 taon at sasayangin ang kanyang galing sa Iceland. Sumagot si Thors na wala siyang sinayang at ang katotohanan kailangan pa niyang umasa sa isang espada ay patunay na hindi siya perpekto. Idiniklara ni Thors kay Askeladd na ang isang tunay na mandirigma ay hindi nangangailangan ng espada. Ngunit nanatiling kupal si Askeladd at nagagawa pang magbiro. Maya-maya ay biglang sumigaw si Bjorn na hindi ito oras para magbiro at tumalon sa barko ni Thors, mabilis niyang binihag ang walang kamalay-malay na si Thorfinn at nagbantang pupugutan ito ng ulo gamit ang sarili nitong punyal, maliban kung ibababa ni Thors ang kanyang sandata. Minura ni Thors si Askeladd na tumawa ng may kasamaan at sinisi si Thors dahil nagpauto ito sa salita ng isang pirata. Sinabi ni Askeladd na nagsasaya lamang siya at gusto pang makilala ang kilalang Troll of Jam. Sa galit, iwinasiwas ni Thors ang kanyang espada sa leeg ni Askeladd, ngunit huminto sa huling segundo. Sinabi ni Thors kay Askeladd na nilabag niya ang mga patakaran ng kanilang duelo, kaya't idiniklara niya ang kanyang sarili bilang panalo. Sinabi ni Askeladd na wala siyang pakialam at ang tanging gusto niya lang ay magawa ang mission niyang patayin si Thors. Naunawaan ito ni Thors at inihagis ang kanyang espada sa tubig na ikinagulat ng lahat. Inamin ni Askeladd ang kanyang pagkatalo sa pamamagitan ng paghudyat sa kanyang mga tauhan na patamaan ng pana si Thors. Tinamaan si Thors ng hindi mabilang na mga pana na naging sanhi ng pag-iyak ni Thorfinn para sa kanyang ama. Sa kabila ng kanyang mga sugat, mahinahon na sinabi ni Thors kay Askeladd na tuparin ang kanyang salita bilang isang mandirigma at dahil sa pagkatalo sa duelo. Sumang-ayon si Askeladd at sumumpa sa pangalan ng kanyang ninunong si Artorias na siya at ang kanyang mga tauhan ay aatras. Pagkatapos ay hiniling ni Thors na dalhin ni Leif ang kanyang ulo kay Sigvaldi, ang pinuno ng mga Jomsvikings. Sinabi niya na kung maniniwala si Sigvaldi na pinili niyang magtago upang iwasan ang kanyang utos, ang kanyang nayon sa Iceland ang mapaparusahan. Umiyak si Leif at sinabi kay Thors na hindi ito maaari. Umiyak din sa pagkabigo sina Ari at ang kanyang mga kaibigan. Humarap si Thors kay Bjorn at sinabing ibinigay na niya ang kanyang buhay tulad ng kanilang gusto, at inutusan siyang pakawalan si Thorfinn, habang tinititigan ito ng isang galit na tingin. Dahil sa takot, tinupad ni Bjorn ang hiling at pinakawalan ng umiiyak na bata. Ngumiti si Thors at mahinang pinakalma ang kanyang anak sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang ulo. Dahil sa galit sa pagkamatay ni Thors, sinubukang patayin ni Ari si Askeladd bilang paghihiganti gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, madaling naiwasan ng pirata ang atake ng bata at sinuntok ito sa muka. Ininsulto ni Askeladd si Ari at sinabihang magpasalamat na isinakripisyo ni Thors ang sarili upang siya ay mabuhay. Umiyak si Thorfinn sa matinding pighati habang nakakapit sa nakatayong bangkay ng kanyang ama. Pagkatapos, ipinakitang umiiyak si Thorfinn sa pagkamatay ng kanyang ama habang nakasakay sa isang barko. Tinanong ni Thorfinn kung bakit sinabi ng kanyang ama na hindi kailangan ng isang mandirigma ng espada at kung bakit kailangan niyang mamatay habang si Askeladd ay buhay pa. Pagsapit ng gabi, naglalayag si Askeladd at ang kanyang mga tauhan kasama ang barkong pandigma ni Thors na kanilang hinihila. Ibinulgar ni Thorgrim na iniwan ito ni Leif at ng iba pa dahil hindi nila ito mapapa-under kung wala si Thors. Pero hindi inaasahan, lumitaw si Thorfinn sa barko ng kanyang ama na ikinagulat ni Thorgrim. Samantala, naaalala ng inaantok na si Askeladd na 28 sa kanyang mga tauhan ang nasugatan ni Thors, ngunit walang namatay. Bigla, tinawag siya ng isa sa kanyang mga tauhan na pumunta sa likod ng barko. Ipinaalam sa kanya ni Thorgrim na ang anak ni Thors ay sumakay ng palihim sa kanyang barko. Nagsimulang pagtawanan at kutsain ng mga tauhan ni Askeladd si Thorfinn. Ngunit galit na sumigaw si Thorfinn kay Askeladd tungkol sa pagpatay sa kanyang ama at nagsumpa na maghihiganti siya sa pamamagitan ng pagpatay din sa kanya. Sinabi ni Atli na bata lang si Thorfinn, ngunit nagulat siya sa tingin ng mga mata nito. Tinanong ni Thorgrim si Askeladd kung dapat ba nilang itapon ang bata sa dagat, ngunit sinabi ni Askeladd na huwag, sinabing naniniwala siyang mamamatay rin si Thorfinn, dahil sa tingin niya ay mahihirapan itong mamuhay mag-isa. Umiyak si Thorfinn at tinawag ang kanyang ama. Naglalayag sa karagatan ng grupo ng mga pirata ni Askeladd habang nagiinuman ng alak. Naiinip na tinanong ni Thorgrim si Askeladd kung kailan sila darating sa lugar kung saan sila babayaran para sa pagpatay kay Thors. Sinabihan siya ni Askeladd na maging mapagpasensya at malapit na sila.
Samantala, sa ninakaw na barko ni Thors, nanghina na si Thorfinn dahil sa kakulangan ng pagkain at tubig, at nagsimula ng umiyak sa kawalan ng pag-asa. Naglayag ang grupo ni Askeladd malapit sa ilog Humber sa England, at dinaong ang kanilang mga barko upang makapagpahinga. Pumasok sina Askeladd at ang kanyang mga tauhan sa isang kagubatan, habang sinusundan sila ng nanghihinang si Thorfinn. Subalit, nadula si Thorfinn at gamulong pababa sa isang burol na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay. Kinagabihan, nagising si Thorfinn at nakahanap ng isang lawa na nagbigay sa kanya ng sariwang tubig na maiinom at konting pag-asa. Ngunit, napagtanto ni Thorfinn na kailangan din niyang kumain. Biglang isang apoy ang nagliyab sa di kalayuan na ikinagulat ni Thorfinn. Lumalabas na sinasalakay ng mga tauhan ni Askeladd ang isang kalapit na nayon. Inutusan ni Askeladd ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang may makatakas dahil magiging mahirap kung malaman ng iba ang tungkol sa kanilang pagsalakay. Sa labas ng nayon, ginamit ni Ir ang kanyang matalas na pandinig upang hanapin ang mga taong sinusubukang tumakas at pinatamaan sila ng mga archers ni Askeladd. Dahil dito ay labis na natakot si Thorfinn sa mga walang awang gawain ng grupo ni Askeladd. Pagkatapos, nang makatulog na silang lahat, pumasok si Thorfinn ng palihim sa nayon, hinahanap si Askeladd. Nakita niya si Askeladd na natutulog sa isang maliit na bahay. Nagnakaw si Thorfinn ng isang espada mula sa isa sa mga tauhan ni Askeladd at tinangkang patayin ito habang natutulog. Gayunpaman, hindi niya magawang patayin ang kanyang kaaway na walang kalaban-laban kaya't umalis na lamang siya. Pero pag alis ni Thorfinn ay nagpapanggap lamang palang tulog si Askeladd. Kinabukasan, nililinis ng grupo ni Askeladd ang mga bangkay ng mga Ingles at nagluto, habang ang kanilang kapitan at si Bjorn ay naglalakad. Napansin nito na mukhang pagod pa rin si Askeladd at tinanong kung nahirapan ba itong matulog. Sumagot si Askeladd na may isang maingay na langaw sa kanyang silid na tumutukoy kay Thorfinn. Biglang lumapit si Thorfinn kay Askeladd at hinamon ito sa isang duelo upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Nag-aatubiling tinanggap ni Askeladd ang hamon at sinabi na sana'y pinatay na lang siya nito habang siya'y natutulog. Kinagulat ito ni Thorfinn pero sumagot siya na hindi siya gagawa ng isang bagay na magpapahiya sa karangalan ng kanyang ama. Tinanong ni Askeladd si Thorfinn kung sa tingin niya ay isa siyang mandirigma at sinabihan itong sumugod. Sumugod si Thorfinn kay Askeladd gamit ang isang espada, subalit madali itong naiwasan ni Askeladd. Dahil dito, bumaon ang espada ni Thorfinn sa kahoy at nahirapan siyang bunutin ito na naging dahilan upang pagtawanan siya ng lahat. Sinabihan ni Askeladd si Thorfinn na huwag hayaang ang espada niya ang magkontrol sa kanya at sinipa palayo ang pagod na bata na mabilis na nagtapos sa laban. Maya-maya pa ay nakuha na ni Askeladd ang kanilang pera na ibinayad ni Floki sa kanila para sa pagpatay kay Thors. Maya-maya pa ay sobrang gutom na si Thorfinn at sinubukang humingi ng pagkain sa mga tauhan ni Askeladd. Pero binigyan lamang siya nito ng mga tira-tirang buto pagkatapos ay pinagtawanan siya na labis niyang kinagalit. Sa kagubatan ay sinubukan ni Thorfinn humanap ng makakain pero bigo siya. Habang umuulan ay binalikan niya na lamang ang mga tira-tirang buto ng mga tauhan ni Askeladd at kinain ito habang umiiyak. Sa Iceland, binalita na nila Leif ang masamang nangyari kay Thors at Thorfinn. Pero sa halip naman lumo, ay nagpakatatag si Ylva at ginawa ang lahat ng trabaho sa nayon. Are you crazy? I'm late. I'm sorry. The first trick of the night! Pero kinagabihan ay sinaway na ni Helga si Ylva at dito ay naramdaman na ni Ylva ang labis na lungkot at umiyak. Balik kay Thorfinn, dito ay namumuhay siya ng mag-isa sa gubat. Kinabukasan ay nakita niyang namimitas ng mushroom si Bjorn at mabilis niyang inatake ito pero mabilis din siyang natalo nito. Ibinalita ni Bjorn kay Askeladd na buhay pa rin si Thorfinn at sinabing mukhang nagmana ito sa kanyang amang si Thors na mahirap patayin. Nasabi na lang ni Askeladd na like father like son. Kinagabihan habang mag-isa sa gubat ay nakakita ng lobo si Thorfinn, mabilis siyang inatake nito pero napatay niya ang lobo gamit ang punyal na ibinigay ni Thors. Kinabukasan ay sinubukan niyang magsanay gamit ang punyal. Hanggang sa mga sumunod na araw ay unti-unti na siyang nasanay mamuhay mag-isa sa gitna ng kagubatan. Hanggang isang araw ay muli niyang hinamon sa isang duelo si Askeladd, muli lamang siyang pinagtawanan ng mga tauhan nito. Pero kahit na ganun ay pumayag si Askeladd na makipagduelo sa kanya. Batak na umatake si Thorfinn pero mabilis lang siyang iniilaga ni Askeladd. Hanggang sa binanata na siya nito gamit ang maraming sipa. What's the matter? Pero nang inakala ni Askeladd na sumusuko na si Thorfinn, ay bigla siya nitong binato ng punyal. Nang mapagtanto ni Askeladd na mabilis ang improvement sa labanan ni Thorfinn ay gusto niyang makita ang buong potential nito, kaya sinabihan niya si Thorfinn na tapos na ang kanilang duelo. Labis itong kinagalit ni Thorfinn at sinabing gaganti pa siya. Pero ibinalik lamang ni Askeladd ang kanyang punyal at sinabing kung gusto mo akong patayin ay magpalakas ka muna at ituring therapy ang pagpugot sa aking ulo. Dito ay nag-promise si Thorfinn na magpapalakas siya para patayin si Askeladd. Masayang ginagamit ng hukbo ni Askeladd ang ulan para maligo. Kinukulit nila si Thorfinn, ngunit hindi sila nito pinapansin. Narating nila ang paligid ng Gain, ang sentro ng England, kung saan natagpuan nila ang resulta ng isang labanan na maraming patay na nakakalat sa paligid.
Napansin ni Bjorn na hindi sila mga karaniwang sundalo at ipinaliwanag ni Askeladd na umuupa ang hukbong Danes ng mga taong tulad nila para sa kanilang sariling hukbo. Nagulat si Bjorn nang malaman na tumutulong ang mga Viking sa digmaan at kinumpirma ito ni Askeladd. Ipinapaliwanag na may mga maliliit na sagupaan laban sa hukbong Ingles na nangyayari kung saan-saan. Sinabi pa nito na isang araw ay sasakupin ng hari ng Denmark ang England at kasalukuyan itong inihahanda ang daan para dito. At kung tutulungan nila ang mga ito, sila ay babayaran. Kinagabihan, nakipagkita si Askeladd sa mga Viking at nag-alok ng kanyang tulong. Kinumpirma ng Viking na nahihirapan sila sa mga lokal na tropang Ingles, ngunit nag-aalinlangan itong tumanggap ng tulong mula sa mga pirata. Sinabi ni Bjorn na lahat sila ay mga Dane, ngunit hindi pa rin ito kumbinsido. Patuloy na kinumbinsi ni Askeladd ang lalaki at ipinaliwanag na sa ganitong paraan ay hindi sila malalagasan ng kahit isang sundalo, at humingi siya ng 7 barya ng ginto, kasama ang lahat ng babae at lahat ng kayamanan at pagkain na mayroon ng pinunong Ingles. Ikinainis ito ng Viking, ngunit pumayag siya sa 5 libra ng ginto. Nang magkasundo ang dalawang panig, sinabi ng Viking na magpapadala siya ng mensahero kinabukasan, ngunit sa sandaling iyon ay tinamaan siya at ang kanyang mga tauhan ng pana. Nagsimulang umulan ng mga pana sa kampo ni Askeladd, ilan sa mga tauhan niya ang napatay, ngunit kinuha ng iba ang kanilang mga sandata at nilabanan ang mga tropang Ingles. Naalala ni Thorfinn ang sinabi ni Askeladd sa kanya na gumawa ng isang malaking bagay sa larangan ng digmaan at gagantimpalaan niya ito ng isang duelo. Habang iniisip niya kung anong gagawin, isang sundalong Ingles ang nakakita kay Thorfinn. Sinubukang tumakbo ng natatakot na si Thorfinn, ngunit dinakma siya ng sundalo at naghandang patayin siya, subalit bago siya nito mapatay ay iniligtas siya ni Askeladd. Bahagyang nasugatan si Thorfinn ng espada ni Askeladd at humingi ng paumanhin kay Thorfinn, at sinabi nito na hindi niya alam kung napuruhan siya nito dahil ang mga mahihinang tulad niya ang unang namamatay sa laban. Nainis si Thorfinn at tumayo, ngunit agad siyang inatake ng isa pang sundalo. Umiwas si Thorfinn at nagawang saksakin ng lalaki ng 2 beses at patayin ito. Pagkatapos ay sigaw siya sa galit. Sa paglipas ng panahon, nasangkot pa ang hukbo ni Askeladd sa maraming labanan, at lalong gumaling si Thorfinn sa pakikipaglaban habang patuloy siyang pumapatay ng mga sundalo. Isang beses, inutusan siya ni Askeladd na mag-espiya para sa kanila at habang ginagawa ito, nakasagupan ni Thorfinn ang 3 sundalo. Medyo nahirapan siya, ngunit nagawa niya silang patayin lahat. Ilang sandali pa, 2 pang sundalo ang lumitaw at nilabanan din sila ni Thorfinn. Habang nagmamatsyag, nakita ng mga sundalo si Thorfinn at tinamaan ng pana. Nagpakawala sila ng mga aso para habulin siya, ngunit nilabanan niya ang mga ito. Kinabukasan, may naglalakad na isang ginang kasama ang kanyang anak na babae, ang naglalabas sa tabi ng ilog. Nagrereklamo ang babae kung gaano kasama ang kasalukuyang hari at natural lang daw na magalit ang mga Dane pagkatapos ng ginawa nito. Pag-alis nila, nakita ng bata si Thorfinn sa tubig at tinawag ang kanyang ina. Dinala nila si Thorfinn sa kanilang tahanan at nilunasan ang kanyang mga sugat. Paggising ni Thorfinn, binigyan siya ng babae ng mga bagong damit at inanyayahan para sa hapunan. Tinanong niya kung sino siya at saan siya galing, ngunit dahil hindi siya sumasagot, sinabi na lang ng anak na babae na sigurado siya, na isang Dane si Thorfinn. Walang pakialam ang babae kung saan siya galing dahil hindi niya kayang pabayaan ng isang batang sugatan. Nakita niyang nagkakamot si Thorfinn, na pagtanto niyang may mga pulgas ito sa ulo. Pagkatapos ay sinuklayan ng ginang ang buhok ni Thorfinn para tulungan ito na alisin ang mga pulgas. Kinwento niya na dati siyang may anak na lalaki na ginagawan din niya nito, ngunit nagkasipon ito at namatay 2 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Thorfinn na hindi siya Ingles at hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng babae. Sinampal siya ng babae habang tumatawa dahil kaya pala niyang magsalita pero hindi siya sumasagot. Isang sundalong Ingles ang dumating at ipinaliwanag na isang spiya na Danes ang posibleng nagtatago sa kanilang nayon at nagtanong kung nakakita ba siya ng isang kainahinalang bata. Sinabihan niya ang babae na huwag maliitin ito dahil pumatay ito ng 2 sundalo at may tama ito ng pana. Nakita ng babae si Thorfinn na naghahandang bunutin ang kanyang mga punyal. Tinanong ng sundalo kung anak niya si Thorfinn at kinumpirma niya ito at sinabing siya ang kanyang bunsong anak na si John. Ipinaliwanag ng sundalo na kasing tangkad nito ang batang hinahanap nila at sabihan sila kung may makita man. Maya-maya, tinanong ng anak kung bakit itinatago ng ina si Thorfinn, ngunit ipinaliwanag ng ginang na hindi normal para sa isang bata ang maging pirata, kaya siguradong may nangyaring masama sa kanya. Sinabi ng bata na hindi niya kayang palitan si John at gusto niyang puntahan ng sundalo para isumbong si Thorfinn. Gayunpaman, nakita niya si Thorfinn na kumukuha ng isang nagbabagang kahoy. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Thorfinn na tumakas na, pagkatapos ay tumakbo ito palabas ng bahay. Pumunta si Thorfinn sa dalampasigan at sinunog ang isang bahay. Naghihintay si Askeladd at ang kanyang mga tauhan sa mga barko sa dagat at nakita ang apoy na ginawa ni Thorfinn at hudyat ito na pwede na silang umatake. Ang sundalo kanina, kasama ang 3 pang sundalo at mga taga-nayon ay nagmamadaling pumunta sa nasusunog na bahay. Nakita niya roon si Thorfinn at nakilala siya. Pagdating ng babae, napatay na ni Thorfinn ang 3 pang sundalo at kinakalaban na nito ang huling sundalo. Pinatay niya ang huling sundalo, ngunit nakita niya ang ginang at tinanong kung bakit ito sumunod sa kanya dahil sinabihan niya itong tumakas na.
Sinabi niya na may oras pa para tumakbo, ngunit natahimik siya nang makita ang mga luha sa mukha nito. Dumating ang mga barko ni Askeladd sa dalampasigan at nagsitakbuhan sa takot ang mga taga-nayon. Binati ni Askeladd si Thorfinn at sinabihan ng kanyang mga tauhan na patayin na ang lahat bago dumating ang mga sundalo. Tumingin si Thorfinn sa babae at naalala ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay nawala na sa paningin niya ang ginang. Binaliwala ni Thorfinn ang nararamdaman niyang awa, pagkatapos ay sumama na sa hukbo ni Askeladd para sa pag-atake.